umaga sa ating lahat. Ako si Binibining Jillian at ngayon ay pag-uusapan na naman natin ang Computer Assisted Language Learning. Ito ay isang larangan sa edukasyon na gumagamit ng mga teknolohiya at computer-based na material upang mapabuti ang pag-aaral ng wika. Layunin nitong mabigyan ng mga makabago at interaktibong paraan upang matuto ang mga mag-aaral ng bagong wika o paunlarin ang kanilang mga kasanayan, partikular na sa isang wika. Mayroon itong mga aspeto. Una ay ang paggamit ng software at aplikasyon. Gumagamit ang call ng software na may interactive na features tulad ng mga grammar, tutorials at vocabulary games, pronunciation practice at iba pa. Ang mabibigay ko na halimbawa nito ay ang Duolingo. Pangalawa naman ay ang online collaboration tools. Nakatuon din ito sa pagpapadali ng komunikasyon sa pagitan ng mga guro at mag-aaral, pati na rin sa mga kapwa mag-aaral sa pamamagitan ng forums, chat forums at video conferencing. Pangatlo ay ang pagbuo ng multimedia materials. Kasama rito ang mga audio, video at interactive na mga gawain upang matulungan ang mga estudyante sa pakikinig, pagsasalita at pagsusulat. Pang-apat ay ang AI-based learning. Ang mga modernong aplikasyon ng AI na nagbibigay ng mga personalized feedback, katulad lamang ng ChatGPT, diba? Kadalasan ito ay ating mga ginagamit. Ito ay maaaring gamitin upang sa pagsanay, sa pagsulat o pakikipag-usap sa iba't ibang wika. At yun ang mga aspeto ng call. At meron din itong mga benepisyo. Una ay ang pagbibigay ng flexible sa oras at lugar ng pag-aaral. Pangalawa ay nakakapagbigay ng real-time feedback sa mga mag-aaral. Pangatlo ay nagtuturo sa pamamagitan ng engaging at interactive na paraan. Sa panghuli naman ay ang nagpapalawak ito ng access sa learning materials kahit na sa mga lugar na kulang sa tradisyonal na pagkukunan. Ano din itong limitasyon ang call? Ito ay ang una ay ang pagtutok sa teknolohiya. Ito ay maaaring magresulta sa kakulangan ng personal na interaksyon sa mga guro. Pangalawa ay nangangailangan ng mataas na kalidad sa kagamitan at koneksyon sa internet. Pangatlo naman ay ang maaaring mahihirapan para sa ilang mga mag-aaral na hindi pa talaga marunong gumamit ng teknolohiya. At yun ang mga limitasyon ng code. Kaya kung meron kayong mga kunting katanungan o mas gusto nyo pang madagdagan ang kaalaman tungkol sa call, ay maaari kayong mag-comment dito sa ibaba para ating masagutan. At dyan lamang po at maraming salamat.